Hilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang Maximum Rescue ngayong gabi. Kung nakita natin yung meron pa activity, nga lang mabagal ang tibok ng puso. Kanino nakuha yan? Alam naman natin, maintindihan natin na napakahirap ng pagpunta sa lugar namin dahil napakalayo nito. Siguro mga 20 kilometers from the city proper. Ako naman Aaron Gravio, oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue! Kami, bali yung surgical residents, si Dr. Uy ang nag-head ng team namin tonight. Ako at saka si Dr. Puwig. Usually ang hinahandle namin cases, pinakamarami pa rin yung stabbing. Then after nun, gunshot patients, tapos usually vehicular accidents. Merong kaming pasyente, 21-year-old na lalaki, nasaksak sa may kanang bahagi ng tiyan. Nung dumating siya, stable naman yung vital signs niya. Bandang alas 9, nagkasiyahan yung anak ko kasi birthday niya. Tapos nag-inuman sila. Mamaya-maya, sumigaw na yung asawa. Nakita ko yung si Lady Monroy na nakaupo dun sa upuan namin na may saksak na sa tiyan. Talo silang mag-asawa. Nagsiselo si Levy, hindi ko malaman kung sino pinagsisilosan. Sinaksak yung sarili niya, siguro sa kalasingan. Positive naman yung pasyente. Nung una, walang abdominal pain. Kaya nagpagawa kami ng mga lab exams, mga x-ray, ultrasound. Well, yung past ultrasound, ginagamit yan sa mga trauma patient, nasaksak, na baril, para lang ma-detect kung merong free fluid sa loob ng tiyan. Normally kasi wala, nasa loob yan ng mga organ. Pasok lahat yun. Dito sa kabila. Kasi parang kung sakit. Sige, thank you. Thank you. Although negative din yung x-ray saka yung ultrasound, yung tiyan ng pasyente, may signs na peritonitis. Meaning to say, malaki ang posibilidad na merong injury sa loob. Kuya, baba mo. Baba mo yung paa mo. Nararamdaman mo na gagalaw, pero dapat hindi mo masakit.
Actually, sa stab site, sa stab wound, hindi talaga natin makikita kung skin lang or lagpas sa fascia or tumagos na hanggang sa intestinal organs. Nasa presentasyon pa rin yung pasyente, kaya nga pinipindot ko pa rin yung tiyan niya para malaman ko kung surgical ba yung abdomen. Yun yung nagiging sinyalis namin. Yun yung nagbibigay sa amin ng clue na yung saksak tumagos at may na-injured na organ sa loob. Ang injury ng pasyente is sa maliit na bitoka. Yung tinatawag nating ilium. So may dalawang butas doon na through and through. So hindi naman gano'ng kalaki, so nagawa namin na i-repair. Mga 3 o'clock, nasa operating room kami. Nag-o-opera kami ng isang pasyente na nasaksak nga. And then may tawag kaming natanggap sa taas na meron daw na pasyenteng na baril. So ako ang pinababa ni Dr. Uy para tingnan yung pasyente. Dalawang tama ko, dala ka dito. Maraming nagagawa, dalawa lang yung mula. Ako maraming nagagawa na eh. Parang dalawa lang. Nung nagkagulo po kasi pinasok po ng mga ulater yung pinagtatrabawan namin. Tapos binabato ng buti yung gwardiya namin. Eh, nag-warning shot po yung gwardiya namin kasi para tumigil sila. Gumanti rin yung mga hold-upper. Natama na, hindi ko nabala yung kasama ko. Kaya tinakbo namin siya agad dito pag ano. Yung pasyente walang malay, wala rin tibok ang puso. Ang una natin ginagawa dyan is inaano natin yung daanan ng hangin niya. Sinisecure natin. Kaya nakita natin doon na naglagay ng tubo sa bibig na nakakonekta yung papunta sa baga. Tapos nilagyan siya ng pambomba na para tumulong sa paghinga ng pasyente. Napansin po natin dun sa pasyente, nung habang sini-CPR din siya, nakita niyo dire-diretso rin lumalaki ang tiyan ng pasyente at matumitigas. Ibig sabihin nun, pwedeng yung lumalaki na yun, dugo yung laman nun. No? May continuous bleeding tayo sa loob. Yung site ng wound ng pasyente natin kanina, nandun ang pwedeng tamaan ng kidney, pwedeng tamaan ng atay, pwedeng tamaan ng mga bituka. Ang epekto kasi ng gunshot is may kung tawagin yung ricochet, no? Ibig sabihin, para siyang hindi lang straight na tumatama, tumatalbog pa siya sa ibang mga part. At nagbibigay rin kami ng gamot na tumutulong na pagpapatibok ng puso. Yung nakita natin sa pasyente, pinapadaan natin sa IV at every 5 minutes natin binibigay sa kanya. Natin yung meron pa activity, nga lang mabagal ang tibok ng puso. Naglalaro sa 20 hanggang 40, binababagsak ulit ng 20. No? Pwede yun, epekto na lang ng binibigay natin gamot na pampatibok ng puso.
Kaya hindi siya naoperahan dahil ang pasyente nire-revive para sa maitaas ng konti ang tibok ng puso at saka yung blood pressure niya. Nga lang, hindi talaga makaya ng pasyente. Sana kung nakaligtas sana yung kasama ko, sana mas maganda sana. Na hindi ko akalain sa ganong tama lang matatapos na yung buhay niya. Sana mahuli yung mga lahat ng mga ulapit. Ang gusto ko lang mangyari talaga, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Yun lang po ang gusto kong mangyari. Yun, siya lang yung naghahanap buhay para sa amin, pamilya niya eh. Siya yung sumusuporta sa amin. At maliliit pa yung mga anak ko para nawala siya. Kanino nakuha yan?